Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngayong umaga, madrastang inggitera, malalibre kung magalit at namamaso pa ng dibdib. Sobrang galit niya ho sa akin. Kinuha niya ho yung panggatong, sabi sinunog niya ho dito. Ay, nagdilim ang paningin ko, kinuha ko yung panggatong, sinubsob ko sa dibdib niya eh. Sabi ko, gano'n ang ginagawa. Isamantala nga dito, hindi kita sinasaktan. Tinuturing ko na ho siyang bilang magulang ko na rin po, napakasama niya pong tao. Dinidisiplina ko lang ang pamangkin niya. Lalaban na kaya ang kanyang anak-anakan kapag muli niya ito sasaktan? Ikaw, akala ko ikaw yung pumalit sa magulang ko. Minahal naman po kita, pero anong ginawa niyo sa akin? Harapin natin at pag-usapan sa nag-iisang Barangay Hall on Air. Face to face! Sausawero, Sausawera! Let's get ready for Sausawa! Harapan na naman tayo mga kapatid! Sugod na! Tara! Dahil face to face na! Sa pula, sa puti! Nako! Sana rumagbate! Wala na sana ng labanan! Usapang matino na lamang! Tara't samahan niyo kami! Naiso na po sadyang makulay ang mukha ng buhay. Tayo magharapan, ating pag-usapan. Aminan, awayan at maguklayan. Gusto mo bang makisausautahan ang kaibigan? Pangayan ay solusyon Mga kapatid, ano ang sigaw? Tuwing umaga! Sinong sisipango? Sinong hihinte? Face to face! Huwag mong talikuran! Harapin mo face to face! Yeah! At ngayon, heto na ang First Lady ng nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Good morning mga kapatid. Ang nais lang naman daw niya ay kalinga ng isang ama, pero impyerno raw ang kanyang naging buhay sa piling ng kanyang madrasta. Nakuhan, parang mala Cinderella na inaapi ng kanyang stepmother ang ating issue for today. Naku, Chang, mukhang dadagdag ang mga sausawero at sausawera sa usapang ito. Ready na ba kayo? At kung may pagka-heavy drama ang issue natin ngayong umaga, sila naman ang laging heavy nating kasama, si B1 at B2. At syempre, sila naman ang heavy pagdating sa pagbibigay ng advice, Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sunny Merida. Sila po ang ating mahal na trio tagapayo. Kaya naman mga kasawsawan, what are we waiting for? Let's make it a come on! Face to face na! Siya po ang madrastang sinasabing nananakit daw sa kanyang anak-anakan. Ano kaya ang naging dahilan at nagkaganon? Narito po ang kwento mula kay Olive Vinson. Pasok! Face to face! Face to face! Mami Olive, magandang umaga po sa inyo. Kamusta naman po kayo? Okay naman po. Oh, balita ko po ay meron po kayong naging kinakasama na meron pong anak. Opo. Ano pong pangalan ng inyong kinakasama? Ricky, Ricky. Saan po kayo nagkakilala ni Ricky? sa tricycle po. Oh! Mga ilang taon na po ito nang nakaraan? Mga 10 taon na siguro. 10 taon na po. Oh, so nung nakilala po ninyo si Ricky, sinabi naman po ba niya na may anak siya? Hindi pa po nung una. Oh.
Eh, Bakit po niya panatagang loob ko pinagsinungaling daw yun? Baka hiwalayan ko siya siguro. Oho. Kaya nagsinungaling siya sa akin. Nung pagdating ng mga 10 taon, sabi niya, Ma, kukunin ko yung anak ko. Ha? May anak ka? Ano sabi mo sa akin, binata ka? Tapos So ngayon may anak ka. makalipas pa ho ng 10 taon bago niya sinabing may anak. Bakit daw po? Hindi ko alam po, ma'am eh. Ngayon, kinuha niya yung ngayon ng anak niya. Mahal ko yung asawa ko, tinanggap ko yung anak niya. Kayo po ba ni Kuya Ricky ay kasal? Hindi po. Hindi po. So nung sinabi po niya sa inyo na meron siyang anak, ano po yung naging unang reaksyon nyo, pakiramdam nyo? Sumama rin ang loob ko eh. Kasi ang alam ko, binata siya. Pinarating nyo po ba sa kanya na sumama ang loob nyo? Hindi po. Bakit? Kasi ayaw ko magkahiwalay kami. So ibig sabihin, mahal po ninyo si Ricky? Mahal ko po. Oo. Paano po ninyo tinanggap yung bata? Ilang taon na po nung nakilala nyo? Malaki na po eh siya. Ano pong pangalan ng bata? Emily. Emily. Mga ilang taon po, tandaan nyo nung nakilala nyo siya? Mga 10 nata yun. Mga 10 taon na ang bata. Okay. Paano po ang naging relasyon ninyo ni Emily? Kamusta po? Mabuti naman nung una eh. Maganda ang pagsasama namin. Pag nandyan ang tatay, maganda ang ugali niya. Pag wala ang tatay, iba na ang ugali niya, masama na ang ugali niya. Ano po ang siya. pakilala sa inyo ni Mang Ricky dun sa bata? Ano pong sinabi? Kasi syempre, 10 taon, alam na noon na meron siya talagang tunay na ina at alam niya na hindi kayo yun. No, alam naman niya po na hindi akong tunay na ina niya kasi nung ipinanganak siya, namatay daw. 3 taon pa lang pinanganak siya. So meron pong ibang nag-alaga sa kanya? Sino Yung po? lipag ng kinakasama ko ngayon. Oo. Bakit po ninyo nasabi na nung una, maayos yung bata pag nandun si Kuya Ricky, pero pag wala, naiisip na po ba ng isang 10 taon yon? Maldita Para- kasi. Paano po ninyo nasabing medyo may pagkamaldita yung bata? Kasi pagdating ako galing sa trabaho, galing ako naglabada. Opo. Pagdating ko, may sinaing, nasusunog ang sinaing. Ngayon nandoon po siya, nagbubulakbol kung sino-sino ang kasama niya. Ngayon tinatawag ko siya. Tinuruan niyo po ba siyang magsaing? Oo, marunong Sinabi naman siya. po ninyo sa kanya kung paano? Marunong naman na po siya. Oh. Ngayon, nung galing ako sa trabaho, pagod na pagod ako maglabada. So dahil lang po nasunog, maldita na yung bata? Hindi, nagdilim ang paningin ko. Kinuha ko yung kahoy, sinundot ko sa kanya dito sa dibdib. Hindi ko naman nakalain. Umaabot. Kaya nasunog yung dibdib niya. Hindi naman siya nag-react sa akin na lumaban, umiyak na lang siya. Siyempre naman po, Nanay Olive, 10 taon po yun. Hindi naman ho tama, dahil lang sa nasunog, sinugin niyo po yung bata. Hindi po ninyo kadugo yun. Hindi ho ba dapat kayo nga ho ang nagpapaganda ng papel ninyo kay Kuya Ricky? Meron po ba kayong anak ni Kuya Ricky? Wala po. Oh, so the more na dapat pong mahalin ninyo, itong anak ni Kuya Ricky. Mahal ko naman po siya Kaso Oo. lang, maldita talaga. Hindi talaga ako sinusunod kahit anong utos ko. Ano po ba ang Nagdadabog ibang siya. utos nyo pa na hindi sinunod nung bata? Kagaya niyan, sabi ko, ikuha mo ako dun sa kusina ng Ang tagal, nagdadabog pa. Ay di sinundan ko, sinubsob ko ngayon dun sa lababo. Kasi matigas ang ulo. Para, Mami Olive, mga nasaang gaano na kayo katagal nagsasama po ni Emily noon? mga 2 taon pa lang kami nagsasama Oho. Kasi syempre po, parang may adjustment period pa yon, di ba? Syempre po, yung bata, bago kayo sa paningin niya, kailangan po meron kayong magawa na magustuhan niya at matanggap kayo bilang pangalawang ina. Hindi po ba ninyo, kumbaga sinubukang gawin yun? Mahal ko naman po siya Hindi nga po yun. Hindi yun sa question kung mahal po ninyo o hindi. Pero yun pong naging pakikitungo po ninyo, parang it will take time bago Oo, may naging effort po ba kayo na magustuhan kayo nung Emily, nung bata? Mayroon din po. Ano pong ginawa nyo? Yung pag andyan ng tatay, inaasikaso ko siya, sinusuklayan ko siya, inahalin Pag alis ko po siya. ng tatay, anong ginagawa nyo? Pinapaso nyo. Matigas kasi ang ulo, pinapangaralan ko lang po Paano po ninyo masasabing matigas ang ulo? Hindi naman po ninyo kilala pa yung bata. Mabait naman po siya Pag Oh. nandyan yung tatay. Lumalaban po ba sa inyo? Hindi naman siya lumalaban. Sumasagot po ba sa inyo? Nagpapabulong-bulong lang siya, nagdadabog. Oh. Yun lang ang So mabait kahit paano yung bata. So ano pa ho ang hindi nyo pinagkasunduan?
Kagaya inutusan ko, iakyat mo na yung Erinola. Aho. Sumisigaw Ilang taon po yung bata? Nung inutusan yung iakyat ang Arinola? Na yun. Magta-13, apo. Aha. Ang tagal. Pag-akyat niya, dala yung Erinola, sinuklob ko sa kanya. Ang tanong ko po, Nanay Olive, hindi po kayo ni minsan nagkaroon ng anak? Hindi po. Aha. So, ang tanong ko rin po, nung kayo po ba'y lumalaki, ganun din po ba ang trato sa inyo ng inyong nanay? Hindi naman po. Oh, so bakit po kayo ganun? Mainit kasi ang dugo ko, bakit mayroon anak pala yung kinakasama ko eh. Pero, Hindi ko akalain na okay. may Alin anak. Ang sabi na Olive, binata siya eh. hindi rin po naman din kasalanan nung bata na umibig muli ang kanyang ama. At hindi rin naman din po kasalanan nung bata na namatay ang kanyang ina habang siya po ay ipinanganak. So, hindi rin naman po kasalanan ni Emily na nagsinungaling po si Mang Ricky sa inyo. So, bakit kailangan pong mag-init ang dugo nyo sa batang wala naman pong kasalanan sa inyo? Di ho kaya takot kayo na may kompetisyon na baka mas mahal ni Kuya Ricky ang kanyang anak kesa sa Yun nga inyo? po eh, paggagaling sa trabaho, sa kanya iniintrigo ang pera. May pasalubong sa kanya, binibilan siya ng damit. Na-outaplis na ako eh. Hindi ko na Diretsa ang alam tanong, Aling Olive, nagsiselos kayo? Nagsiselos ako sa kanya. Pero Kasi hindi po... dati, nung wala pa yung anak niya, sa akin lahat inaano. Opo. Pero alam po ba ninyo na yun po ay kadugo ni Mang Ricky at pwede po kayong iwan ni Kuya Ricky ng kahit na anong oras at pwede niyang piliin ang kanyang anak kesa po sa inyo? Hindi ko alam. Siyempre, pipiliin ako yung mahal ako ng asawa ko eh. Kanina po nabanggit ni Aling Olive na namatay na nga po ang ina nitong si Emily at meron pong tumayong sahin na kinagis ng pong baling ina nitong Emily. Kaya todo rin po ang sakit na nararamdaman niya nang malamang sinasaktan nga daw ni Nanay Olive ang inaruga niyang pamangkin. Ano naman kaya ang kanyang pakiramdam? Narito po, si Nita Piñero. Pasok! Sandali lang! Sandali lamang po, Aling Olive! Aling Nita, gusto lamang po naming malaman. Sinasabi po, sandali lang po. Ako? Hoy! Sandali lang po. Hindi ako! Ayok, siksik ha? Tingnan mo lumpa-lumpa! Sandali lang po. Aling Nita. May sinabi ka ba? Wala! Aling Nita, Wala ka pa sa buhay ng bayaw ko. Dapat ako na Pero tinuring kong kapatid. Nag-alaga ko ng Hindi pamangkin ka mo. mapatulad! Magkapal! Diretsa ang maganda ako tanong. sa'yo. Sandali lang po. Maganda ka nga. Ang ugali mo naman masama. Sandali lang po. Bakit lahat ng tao pinagseselosa ni Nanay Olive? Sandali lang po. Diretsa ang tanong, Aling Nita, salbahe daw po bang bata itong si Emily? Mabait, ma'am. Pinasunod ko ng kabaitan. Mula pinanganak ako nag-alaga. Sabi po niya, di Sa daw akin- sumusunod ang bata, Hindi yan mahirap totoo, ma'am. kausap, Hindi mo alam. nagdadabog. Hindi mo alam. Baliktad. Dahil sa akin yan lumaki hanggang 10 taon. Oh, hindi mo alam kasi Kapal yun ang yung mukha nasa mo. bahay siya eh. Maaari nga talaga mas kilala ni Aling Nita si Emily kesa kay Nanay Olive. Siguro para mas maunawaan natin, pakaabangan ninyo at aalamin natin ang iba pang mga katangian nitong si Emily sa pagbabalik po ng Face to Face. Ang gusto ko pong malaman, Aling Olive, may katotohanan po ba yung aking nalaman na pati ang perang dapat para kay Emily, kinukuha po ninyo? Pag natalo ako, kinukuha ko. Bakit? Hinihiram ko, babayaran ko na lang pagdating ng tatay niya. Nililibang ko lang naman sarili ko pag wala ang ama niya eh.